si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng COVID-19 sa bansa mas tumaas ng 7% ayon sa DOH. Samar niyanig ng magnitude 5.2 na lindol. VP Sara, kumpiyansang tiwala pa rin sa kanya si PBBM. Ilang ahensya ng gobyerno sinuportahan ang Philippine Startup Week 2023. 25 rebeldeng NPA sumuko sa Negros Occidental. Tim Cone itinanghal bilang Coach of the Year. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, ayon sa Department of Health o DOH, mula ika-14 hanggang ika-20 ng Nobyembre, higit 1,200 na bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa bansa. Ang average na bilang ng mga bagong kaso kada araw ngayong linggo ay nasa 173, mas mataas ng 7% kung ikukumpara sa mga kaso noong ika-7 hanggang ika-13 ng Nobyembre. Samantala, mayroon namang naitalang 9 na pumanaw. Mula noong Enero taon ng 2020, nasa mahigit 4 na milyon na ng kaso ng COVID-19 ang naitala at higit 66,000 pumanaw na ang naiulat sa bansa. Pinaalalahanan ng DOH ang publiko na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa mga minimum health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Isang magnitude 5.2 na lindol ang gumambala sa Samar nitong Lunes ng tanghali, dakong 12:57, ika-20 ng Nobyembre. May lalim itong 72 metro at matatagpuan ang epicenter sa 15 kilometrong timog silangan ng Calbiga, Samar. Tectonic ang pinagmulan ng lindol, ibig sabihin ay sanhi ng paggalaw ng aktibong fault malapit sa lugar. Naramdaman ang intensity 1 hanggang 5 sa mga karatig nitong lugar, kung saan maaari pa ring magkaroon ng aftershocks matapos ang lindol. Sa ibang lugar naman, matapos yanigin ng 6.8 magnitude na lindol ang katimugang bahagi ng Mindanao, agad namang nagpadala ng tulong ang DSWD. Alamin mula kay Daniza Lopez. Nagpadala ng tulong pinansyal at food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga biktima ng lindol. Ang lindol ay may lakas na 6.8 magnitude kung saan niyanig dito ang katimugang bahagi ng Mindanao noong ika-17 ng Nobyembre. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Romel Lopez, ipinag-utos ito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kung saan pinaigting nito ang pakikipag-ugnayan sa mga field office at mga lokal na pamahalaan para sa mabilis at matiwasay na pamamahagi ng mga food packs o FFPs sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Payag ng DSWD, ang tulong pinansyal ay makakatulong din sa mga apektadong residente at pamilya na maibili ang kanilang mga pangangailangan. Nasa 11 milyong piso ang halaga ng tulong ang naipamahagi ng DSWD sa mga biktima ng lindol. Patuloy naman din ang pag-aantabay ng departamento sa sitwasyon ng mga residente at pamilya sa lugar. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang paksa sa ilalim ng PUB Modernization Program o PUBMP ay inilinaw ni LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III na hindi sapilitan ang pagpalit ng tradisyonal na jeep sa modern jeepney. Paliwanag ni Guadis, tutukuyin nito ang mga roadworthy na tradisyonal na jeep na maaaring pumasada at ipapabilang sa programa. Dagdag pa niya, prioridad ng pamahalaan ang seguridad at kaligtasan ng mga biyahero, kaya't isinusulong nito ang PUBMP. Matatanda ang ilang ulit ding ipinahayag ng ahensya na walang jeepney phase-out ang magaganap sa ilalim ng modernization program.
Upang maging ganap na tagapaglingkod ng bayan, opisyal nang nanumpa kahapon ika-20 ng Nobyembre ang mga bagong halal na opisyal ng barangay sa ilang lungsod ng Metro Manila. Kabilang sa mga lungsod na naglunsad ng oath-taking ceremony ay ang Pasay at Maynila, kung saan ito ay dinaluhan ng mga kasalukuyang opisyales ng lungsod. Samantala, nagpaabot naman ng mensahe ang alkalde ng Pasay City na si Mayor Imelda Calixto Rubiano, kung saan sinabi nito na mahalaga ang partisipasyon ng taong bayan sa matagumpay na pagpapatupad ng mga platapormang inihanda ng mga opisyal para sa barangay. Magugunitang idinaos ang barangay at sangguniang kabataan elections noong ika-30 ng Oktubre taong kasalukuyan. Matapos ang insidente ng pagkasawi ng college student na si Althea Vivian Mendoza sa St. Paul University, Tugigaraw, nangako ang kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG na si Benhur Abalos ukol sa pagtutok sa investigasyon nito. Pahayag ni Abalos, personal niya itong tututukan upang matiyak na magkakaroon ng hustisya sa panig ng biktima. Aniya, makikipag-ugnayan din siya sa mga guro ng campus upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Nanawagan din ng kalihim ukol sa pagpapaigting ng mga seguridad sa mga paaralan upang mas mabilis na malaman kung may kaguluhang magaganap sa loob nito. Sa ating ulat panahon, kumikilos pa rin pasilangang bahagi ng Visayas ang shear line habang mananatili naman ang presensya ng amihan sa kapuluan ng Luzon. Dahil dito, asahan ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Mahinang pag-ulan sa Cagayan Valley at Quezon. Gayon din ang mga pulupulong pag-ulan sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng Luzon. Samantala, asahan naman ang posibleng flash flood sa natitirang bahagi ng Mindanao. Susunod sa News Force. PBBM hangaring makonsidera ang Pilipinas na technological hub na bansa. PBBM isinusulong ang sariling Code of Conduct kaugnay ng pinag-aagawang West Philippine Sea. Vice President Sara, kumpiyansang tiwala pa rin sa kanya si PBBM. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Bago umuwi ng Pilipinas, ipinahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na kumpiyansa itong magiging technological hub ang bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Marami ang available na advanced na teknolohiya at mahuhusay ang mga nakababatang henerasyon sa Pilipinas. Ito ang naging basihan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pagiging kumpiyansa niya na magiging technological hub ang bansa. Aniya, dahil sa mga talentado at magaling na mga kabataan sa kasalukuyan, hindi na umano masyado mahihirapan na sanayin ang mga ito at kaagad na mangunguna ang bansa sa larangan ng teknolohiya. Marami rin umanong natutunan ang administrasyon sa pakikipagpulong nito sa mga technology industry practitioners sa APEC Summit 2023. Matatandaang nakipagkasundo ang Pangulo sa Astranis at Orbits para sa 2 satellites, gayon din sa Starlink, na parehong layon ay mapabilis ang internet sa bansa. Pagtitiyak naman ng Pangulo na nararapat na maayos na suriin at i-monitor ang mga bagong teknolohiya upang maiwasang magamit ito sa mga krimen. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakikipagnegosasyon na ito sa mga bansang kabilang sa ASEAN para sa sariling Code of Conduct kaugnay ng pinag-aagawang West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, ang inisyatibong ito ay bunsod ng mabagal na negosasyon ng China at ASEAN.
Kabilang sa negosasyong isinagawa ng Pilipinas ay ang Vietnam at Malaysia na paglilinaw ng Pangulo ay ang prioridad niya ay manatili ang kapayapaan sa rehiyon. Kumpiyansa si Vice President Sara Duterte na nagtitiwala pa rin sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Francis Reudique, nagbabalik para sa balita. I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umuugong sa Kamara na planong pagpapa-impeach sa kanya. Kanya ding kinumpirma na alam na ito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bago pa siya umalis ng bansa. Matatandaang umingay ang usaping ito matapos isiwalat ni ACT Teacher Representative Franz Castro na may nag-uusap umano sa Kamara na planong pagpapa-impeach sa Vice Presidente. Ayon naman kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi deserve ni VP Sara na ma-impeach kaya naman binabantayan niya itong mabuti. Dagdag pa niya hindi naman dapat ito ikabahala dahil normal na ang ganito kung saan pinaniniwalaan niyang ang rason nito ay dahil ayaw nila sa kasalukuyang administrasyon. Pagtitiyak ni House Speaker Martin Romualdez, hindi umano ito seryoso dahil wala umanong formal na nagpa-file ng impeachment sa kasalukuyan. Francis Reudique, nag-uulat para sa One Media Network. Inilunsad ngayong linggo ang kauna-unahang public-private na inisyatibo para suportahan ang startup community sa bansa. Ang detalye alamin sa ulat ni Princess Castro. Sumuporta ang Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology at Department of Information and Communications Technology sa Philippine Startup Week 2023 kung saan sa event na ito ay magkakaroon ng pagkakataon ang mga startup business na makahanap at makakilala ng mga potential investors. Ang Startup Week ngayong taon ay may temang Investing in Filipino Homegrown Heroes as Global Game Changers kung saan layon nitong tulungan at hikayatin ang mga Pilipino na buksan ang sarili sa mga posibilidad gaya ng pag-uumpisa ng startup business. Kaugnay nito ay binanggit din sa conference na malaki ang potensyal ng Maynila na manguna sa startup innovation sa Asia Pacific kung saan ito ay makakapaghatid ng maraming oportunidad sa pag-unlad ng bansa. Ito ay sa pamamagitan ng paglikha ng mga trabaho para sa mga tao. Samantala, ayon sa datos, ilan sa mga digital wallets sa Pilipinas ang malakas makahikayat ng mga international investors sa bansa. Nagpaabot din ng suporta ang isa sa mga successful Filipino businessman and politician na si Senator Mark Villar. By working together, by having events like this, by having constant dialogues, we can work together and create a startup community that's not just sixth in Asia, but number one in Southeast Asia. Kabilang sa mga napasama sa top 100 startup business sa bansa ay ang CEO at founders ng DHusk na si Nadine Lustre, katuwang ang partner nitong si Christopher Baru na nagpahatid ng mensahe sa mga nagnanais na magsimula ng kanilang negosyo. It's just understanding your core values and your purpose. And I would guess, my guess would be like focus on a very local issue that can be solved nationwide maybe, but there's so much thing to do in the Philippines. Ang event na ito ay isang malaking oportunidad hindi lamang sa bansa, kundi pati na rin sa pagkakataong maipakilala ang startup businesses at MSMEs sa bansa. Mula rito sa Taguig, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagsapit ng National Cacao Congress ngayong taon, ibinida nito ang iba't ibang paraan sa pagpapalago ng industriya, kaugnay ang pamahalaan at pribadong sektor. Panoorin ang ulat para sa buong impormasyon. Upang masuportahan ang pag-angat ng industriya ng kakao sa bansa, inilunsad ang taunang National Cacao Congress kasama ang iba't ibang ahensya, non-government organization at pribadong sektor. Ang nasabing kaganapan ay naglalayon sa mas malaking produksyon, maunlad at mataas na kalidad ng kakao sa bansa. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., gumawa ang kagawaran ng agrikultura ng Cacao Industry Roadmap para sa taong 2021 hanggang 2025,
kung saan nilalayo nitong umani ng 50,000 metrong tonelada ng kalidad na fermented beans sa 2024 upang makamit ang demand ng pandaigdigang merkado sa pagtaas ng 40% taunang pagtaas ng produksyon. Sa kasalukuyan, ang produksyon ng kakao sa bansa ay nasa higit 4%, tumaas mula 2,225 metrong tonelada sa ikalawang yugto ng 2022 hanggang sa maabot ang 2,347 metrong tonelada para sa taong 2023. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagtipon-tipon ang mga namumuno sa industriya ng tilapia sa bansa kamakailan sa ginanap na National Tilapia Congress sa Clark, Pampanga. Tungayan ang balita para sa buong detalye. Sa temang Rising Strong and Growing for a New Beginning, ginanap ang ika-6 na National Tilapia Congress sa bansa na nagtatalakay ukol sa mga issue at paggawa ng naaangkop na solusyon para paunlarin ang industriya ng tilapia. Nilalayan ng National Tilapia Congress na tugunan ng issue sa pamamagitan ng pagbibigay oportunidad na makapagsasali ng kaalaman, kasanayan at batayan ng mga patakaran mula sa mga pagdinig, pagpupulong at umiigting na pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sektor at pamahalaan na naglalayong bumuo ng mga samahan at kooperatiba para patatagin at suportahan ang industriya ng tilapia sa bansa. Bilang ang tilapia ay isang tampok na mapagkukunan ng protina at paghahanap buhay sa libo-libong mangingisdang Pilipino. Tinuturing din itong mahalagang uri ng isda sa bansa dahil ito'y isa sa pinakamabilis dumami sa buong mundo. Bukod pa riyan, noong taong 2021, ang Pilipinas ay nasa ika-6 na producer ng farmed tilapia sa mundo kung saan nakapag-ambag ito ng halos 5% sa kabuuang produksyon nito sa buong mundo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsagawa ng Coastal Cleanup Drive ang Philippine Coast Guard o PCG Station Cavite kamakailan sa Corregidor Island kung saan nasa mahigit kumulang 250 sako ng basura ang nakolekta. Ang inisyatibong ito na Marine Environmental Preservation ay sinuportahan din ng Philippine Navy Corregidor Foundation Inc., BRP Boracay, PCG Auxiliary at Philippine Navy. Susunod sa News Force. 104 aftershocks na itala matapos ang magnitude 6.8 na lindol sa Davao Occidental. limang rebeldeng NPA sumuko sa Negros Occidental. One Media hiring veteranong tagapagbalita sa Israel Hamas. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Matapos ang mapaminsalang magnitude 6.8 na lindol sa Davao Occidental, nakapagtala ng 104 na aftershocks ang PHIVOLCS. Buhat ito ng matatandaang sentro ng lindol sa Sarangani, Davao Occidental nitong nagdaang Biyernes. Kaunting kaalaman ng aftershocks ay mas mahinang lindol na naganap na matapos ang naunang malakas na lindol. Samantala, bunsod sa patuloy na localized peace engagement ng mga puwersa ng gobyerno sa Negros Oriental, nasa kabuuan 25 terorista ng NPA ang muling piniling bumalik sa batas at tinanggal ang kanilang koneksyon sa CPP-NPA sa isang presentation of surrenders at handover of firearm ceremony na isinagawa sa lungsod ng Himamaylan. Ang 25 Friends Rescue o FR ay binubuo ng 5 miyembro ng milisya ng bayan at 20 regular na miyembro ng NPA.
Ipinahayag ng isa sa mga FR na ang tahasan na pagwawalang bahala ng CPP-NPA sa moral ng mga miyembro nito at ang kanilang pagkapagod sa patuloy na pagtakas mula sa mga puwersa ng gobyerno ay ilan sa mga dahilan na nagbunsod sa kanilang pagsuko. One Media magbibigay ng once-in-a-lifetime job offer para sa nais maging bahagi ng special report sa Israel-Hamas conflict. Alamin ang detalye rito. Kung ikaw ay agresibo, may angking talino at tapang para maghatid ng balitang makasaysayan, ang One Media News Network ay inaalok ang isang pambihirang pagkakataon. Isang special project ang naghihintay para sa mag-a-apply bilang isang contractual reporter at cameraman na ipapadala sa Israel upang mag-ulat sa nangyayari sa pagitan ng Israel at Hamas. Sila ay kinakailangang may dunong sa hard-nosed journalism at may karanasan sa pagbabalita ng mga digmaan. Ang maswerteng makakapasa ay makakatanggap ng daily allowance at fixed project pay na may insurance kasama na ang airfare at accommodation. Huwag magatubiling palagpasin ng oportunidad na magbalita sa isang international issue na magiging bahagi ng world history. Ipadala lamang ang resume sa onemedianetinc@gmail.com at siguraduhin may handang visa kung sakaling palarin sa aplikasyon. Tara na mga ka-One Media! Balitang sports bilang pagtanaw sa mga natatanging kontribusyon na ipinamalas ng mga atleta at coach ng basketball team sa bansa, pinarangalan ng PBA ang mga ito sa naganap na awards night. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Sa ginanap na PBA Press Corps Awards Night 2023 kamakailan, itinanghal bilang Coach of the Year ang head coach ng Barangay San Miguel Gene Kings na si Tim Cone. Ito na ang ika-4 na beses na nakamit ng prominenteng basketball coach ang parangal na ito mula taong 1990s noong una niya itong mapanalunan. Magugunitang si Cone ang coach na gumabaya at namuno sa koponan ng Gilas Pilipinas men's team sa nagdaang laban nito sa Hangzhou Asian Games kung saan nasungkit ng Pilipinas ang gintong medalya para rito. Kaugnay nito ay ginawaran din ng President's Award ang buong squad ng Gilas kasama ang ibang opisyal at coaches. Tumanggap din ng parangal sina CJ Perez, Jojo Lastimosa, Jason Castro, Gio Halalon, Jericho Cruz at basketball rookie team. Ang pagpaparangal na ito ay ginanap kahapon ika-20 ng Nobyembre sa Novotel Manila, Araneta City. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, kaso ng COVID-19 sa bansa mas tumaas ng 7% ayon sa DOH. Samar niyanig ng magnitude 5.2 na lindol. VP Sara, kumpiyansang tiwala pa rin sa kanya si PBBM. Ilang ahensya ng gobyerno sinuportahan ang Philippine Startup Week 2023. 25 rebeldeng NPA sumuko sa Negros Occidental. Tim Cone itinanghal bilang Coach of the Year. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.